Laro tayo, truth or dare. Naghiyawan ang mga kaibigan ni Valerie dahil sa laro na naisip ng kanyang mga kaibigan habang siya nakatingin sa apat niyang kasama. Hindi niya maiwasang mapangiwi. Umupo ang dalaga sa upuan at agad na uminom ng alak habang pinagmamasdan ng mga tao na nagsasayawan at may kanya-kanyang ginagawa. Hoy Valerie, sumali ka! Malakas na singhal ni Ella. Ayoko, kayo na lang. Natatawang sabi ni Valerie at agad na binawi ang kamay niya. Loh, ang KJ mo? Ay si Valerie hindi sasali. Nakangiwing sabi ni Ella. At anong karapatan mong hindi sumali sa larong to? Nakataas ang kilay na tanong ng baklang si Dwayne. Napanguso naman ang dalaga at tumayo. Ano ba naman kasi ang gagawin nyo? At kailangan nakakasama pa ako. Kumpleto naman kayo. Para saan pa na nagpunta ka ng bar para manahimik sa tabi? Ay ito, ayaw mo sumali kasi iniisip mo pa rin. Kadiri no? Sasali na nga ako. Agap niya, sasabihin sana ng kaibigan. Kaya nagtawanan ng lahat. Nagtawanan silang lahat dahil sa itsura ni Valerie. At agad nakita ni Valerie ang mga kabaliwan ng kanyang mga kaibigan. Lasing na silang lahat ngunit wala pa ring bumabagsak kahit sino. Dahil kagaya nga ng sabi ni Dwayne, walang makakapagpatumba sa kanila kahit pa ang alak. Napangiwi ang dalaga nang makita ang kababalik lang na si Ella na naglapdan sa isang mayaman na lalaki tsaka nito iniwan. Ay, ang daya, wala pa si Valerie. Ngumuso si Yana. Kaya nga, natatawang sabi ni April. Ako nga mag-iikot. Umirap lang si Valerie at pinaikot ang kanyang baso. At natigilan siya nang bigla na lang tumapat sa kanya ang bote, dahilan para maghiyawan ng mga kasama niya. Napalunok siya, ngunit napailing na lang at taas noo na tinignan ng mga kaibigang nakangisi. Wait. Ako ang magtatanong. Ngumisi si Ella. Go ahead. Matapang na sabi ni Valerie. Ay palaban si bakla. Saad ni Dwayne at pumalakpak pa. Natawa ang dalaga at agad tinignan ng kanyang kaibigan na nag-iisip. Truth or dare? Tanong ni Ella. Ngumuso si Valerie. Dare na lang, alam ko na itatanong mo eh. Ay Pak! Ang bilis! Natatawang sabi ni April. Napailing na lang si Valerie at ininom ang alak at napangiwi dahil sa lasa. Pinagmasdan niya ang kaibigan na nakangisi at pinaglalaroan ng labi kaya naman agad na kinabahan si Valerie dahil alam niya ang takbo ng utak ng kaibigan. Valerie, humanap ka ng gwapong lalaki dito sa bar at kumandong. Ano ba yan? Ba't yan pa? Wala bang iba? Nakangiwing tanong ni Valerie. Shh! Hahanap ka ng gwapong lalaki at hahalikan mo sa labi sa loob ng 5 minuto. French kiss. Naghiyawan ang mga kaibigan ni Valerie habang siya hindi maipinta ang muka. Mabilis siyang tinulak ng mga kaibigan at sinamahan sa paghahanap ng gwapong lalaki. Kaya napalunok si Valerie at agad na nilibot ang mga mata. Nanliit ang mga mata niya nang makitang may mestizo at malakas ang dating sa hindi kalayuan. Nakikipagtawanan ito sa mga kaibigan habang nakatayo at nasa mataas na lamesa. Ayan, ang pogi. Tandaan mo kailangan makita namin yung dila. Bastos mo talaga? Kadiri ka. Nakangiwing sabi ni Valerie. Bilisan mo na habang busy pa. Gwapo na yan Natatawang sabi ni April at inihanda ang cellphone. Huminga ng malalim si Valerie at inayos ang kanyang tube top at ang umaalon niyang buhok bago siya marahang naglakad papunta sa mga kalalakihan na napapatingin sa kanya. Nagtama ang mga mata nila ng lalaki na nasa gitna. Dahilan para umangat ang sulok ng labi ni Valerie at narinig niya ang hiyawan
ng kanyang mga kaibigan. Zane, sa'yo nakatingin. Tulak ni Ice. Huminto si Valerie sa tapat ng binata na nakataas ang kilay sa kanya. Matangkad ito kahit pa nakahil siya, ngunit hindi yun hadlang para abutin nito ang labi ng binata na mapula-pula pa. Miss! Hindi na natapos pa ni Zane ang sasabihin nang sunggaban siya nito ng halik. Hawak ng dalaga ang polo ng binata at marahang hinalikan ng labi nito. Ngunit napadilat si Valerie nang maramdaman niya ang hawak nito sa kanyang bewang. Mas diniinan ang katawan niya sa katawan ng binata. Napasinghap siya nang sumagot si Zane at hindi lang yon. Naramdaman niya ang dila nito sa kanyang labi, kaya agad napapikit ang dalaga at niyakap ang liig ng binata. Oh my God! Nanlaki ang mga mata ni Ella. Ang wild di bakla! Nakatulala na sabi ni Dwayne at pumilantik pa ang daliri. Teka, ang tagal pa! Sabi ni April na may hawak ng cellphone. Naging mas marahan pa ang halik ni Zane at agad niyang sinandal sa lamesa ang dalaga na nakayakap sa kanyang leeg. Nang marinig ng dalaga ang timer, mabilis siyang humiwalay at tinignan ng binata na nakaawang ang labi. Tinignan ni Valerie ang binata. That was hot. Natawa si Zane at natigilan nang makita kung gaano kaganda ang babaeng nasa harapan niya. Ngunit lalo siyang hindi makagalaw nang maamoy ang pabango ni Valerie na kumapit sa kanyang polo. What's your name? Napakurap ang dalaga at tinignan ng mga kaibigan na agad lumapit sa kanya para isave ang kanyang sasabihin. Hindi maalis ng binata ang mga mata sa kanya, kaya siya na mismo ang nag-iwas ng tingin at nagmamadali silang umalis doon at naiwan si Zane na kagatang labi. Kahit may hangover pa mula sa inuman nila, balik trabaho na ulit si Valerie sa kanyang coffee shop. Kinalimutan niya ang mga nangyari ngunit ang lalaking yun, hindi mawala sa sistema niya. Kaya naman kailangan niyang ituon sa ibang atensyon niya, lalo pat kailangan niyang mabayaran ng mga bayarin niya. Good morning, sir. Welcome to Coffee Daily. Sabi ng staff ni Valerie. Kaagad na nag-asikaso ang dalaga sa mga orders ng kape at ilang breakfast meal kasama ang dalawa niyang staff. Mabilis na naging kilos niya at panayang ngiti sa mga customer na laging bumabalik sa kanyang shop. Nang matapos sa pending orders, nagpapahinga muna saglit si Valerie at napatingin sa kabuuan ng kanyang coffee shop. Ang laki na rin ang pinagbago ng shop mo, ma'am. Sabi ni Rosa. Kaya nga marami pa ako kailangang bayaran, lalo na't may utang pa ako sa may-ari ng lupa ng shop na to. Bumuntong hininga si Valerie. Naku, sa sipag mo, ma'am, kayang-kaya mong bayaran yan. Nakangiting sabi ni Rosa at agad hinatid ang mga orders. Sa mga sumunod na oras naman, dumagdag sa init ng kanyang ulo ang pagpapakita ng kanyang ex-boyfriend kasama ang girlfriend nito. Bumuntong hininga si Valerie at agad tong inasikaso at alam niyang mang-aasar na naman ito. Ang haggard ha? Ngumisi si Dexter at natawa naman ang kasama nito. Stress ka na ba sa mga utang mo? Ang aga-aga, kaya wag mo ako simulan. Mariing sabi ni Valerie. Bakit naman? Wala namang nakapaskil sa lamesang to na bawal kang kausapin. Tumawa si Dexter. Tsaka nire-remind ko lang sa iyo ang utang mo. Hindi mo kailangan pamukha sa akin dahil babayaran kita. Maya-maya lang pumasok sa shop niya at natigilan siya nang makita niya ang lalaki na mag-isa. Si Zane yun. At agad na umupo sa gilid. Napalunok siya at marahang bumalik sa kusina para sampalin ang sarili dahil ito ang hinalikan niyang lalaki kagabi. Huminga ng malalim si Valerie at agad inayos ang kanyang buhok bago siya lumabas ng kusina. Good morning. Here's our menu. Formal na sabi ni Valerie. Nag-angat ng tingin si Zane at nagtaas siya ng kilay nang makita ang dalaga. Kalaunan, ngumisi ang binata at binaba ang menu. So it's you. Kukunin ko ang order mo. Sabi ni Valerie. Natawa naman ang binata.
Ang liit ng mundo, no? Owner ka nito? Tumangulang ang dalaga at kumunot ang noo. O-order ka ba o hindi? Chill. I want a Spanish latte. Yun lang? With a French kiss. Aray! Napatawa si Zane nang hampasin siya ng babae sa braso. Agad namang inasikaso ni Valerie ang mga order at hindi niya maiwasan na mapatingin sa binata na abala sa cellphone nito. Napailing siya dahil malinaw na malinaw sa kanya ngayon kung gaano kagwapo si Zane. Nang matapos siya sa kanilang orders, agad na inasikaso naman ni Valerie ang mga upuan sa labas, ngunit natigilan siya nang banggain siya ni Dexter dahilan para impit siyang mapatili sa kanyang kaloob-looban. Bulag ka ba o tanga? Tanong ni Valerie. Naiinis talaga siya dito. Ay, sorry, hindi kita nakita. Natawa si Dexter habang nakahawak sa braso nito ang babae. Wala akong panahon para makipag-asaran sa'yo, Dexter, ha? Wala rin akong oras para sa mga walang kwentang banat mo. Pwede ba? Mag-focus ka sa girlfriend mo at hindi sa buhay ko. Naiinis na sabi ni Val. At sino ka naman para sabihin yan? Are you important? Tanong ng babae at tinignan ng dalaga. Baon ka na sa utang? Ganyan pa rin ang ugali mo. You should be thankful dahil naaawa lang sa'yo ang boyfriend ko at hinahayaan ka sa mga bagay na gusto mong gawin. Natawa naman si Valerie at tinignan ang walang kwenta niyang dating nobyo. Iniisip nga ng dalaga kung ba't siya nahulog dito eh. At bakit nga ba niya hinahayaan na magkaroon siya ng utang sa binata. Napailing na lang siya at agad na mewang sa harap ni Dexter. Alam mo, hindi talaga ako makapaniwala na nagkaroon ka ng girlfriend. Bukod sa napakarami mong issue ng pananakit nun, akala mo naman gwapo ka at kung sino umasta. Baka nakakalimutan mo na ako ang dahilan ba't ka nasa tuktok ngayon, di ba? Bakit ka nagpapauto sa lalaking ito? Saad niya at binalingan ng babae. Bobo sa mat yan. Valerie! Malakas na sigaw ni Dexter. Ang kapal ng pagmumukha mo. Gusto mo bang saktan kita? Nanlalaki ang mga mata ng binata. Para sabihin ko sa'yo, kalahating milyon pa ang utang mo. Huwag kang nagmamayabang. Dahil kagaya na ibang babae, isa ka lamang basura. At ikaw naman, nabubulok na prutas. Ngumiwi si Valerie at natawa. Hindi ko talaga akalain na may nagkakagusto pa sa'yo sa kabila ng kapangitan mo. Ah, ganon. Natawa si Dexter at nagtatagis ang panga nito. Ugaling kali ka pa rin talaga kahit kailan. Nanlaki ang mga mata ni Valerie nang biglang sumugod sa kanyang binata. Ngunit narinig nilang pareho ang humaharurot na motor papunta sa kanya. Napaatras si Valerie at agad naman natumba si Dexter dahil sa mabilis na pagharurot ng motor. Babae yan, saad ni Zane nang ihinto nito ang motor. Huwag kang mangialam. Isa ka rin ba sa mga lalaki nitong malanding to? Agad na tinignan ng malamig ni Zane ang lalaki na napatingin sa kanya. Nawala ang kaninang matapang nitong muka at napalitan ng takot bago nito duruin si Valerie na nakakunot ang noo at agad na umalis. Natawa naman ang dalaga at napailing, tsaka siya tinignan ni Zane na nakasakay pa rin ng motor. Ba't mo hinahayaan na ginaganyan ka na lalaking yon? Sa tingin mo ba, may magagawa pa ako sa ugali niyang yon? Ang lalaking yon, kahit pinagsabihan mo ng kung ano-ano, lalabas lang sa kabilang tenga niya, kaya anong say-say, di ba? Napailing na lang si Zane. Bahala ka. Tsaka nito pinaharurot ang malaki nitong motor. Salamat! Malakas na sigaw ni Valerie at ngumisi. Umaga pa lang, nakatanggap na ng tawag si Valerie sa kanyang mga magulang. Bumuntong hininga siya at agad sinagot ang tawag. Hello, Ma. Pumunta dito si Dexter at pinagsalitaan kami ng masama dahil nagkasagutan daw kayong dalawa sa coffee shop mo. Ano ba naman ang ginagawa mo, anak? Sabi ko naman sa'yo, habaan mo na lang ang pasensya mo sa kanya. Nakasalalay ang pinagkukunan natin ng pera sa kanya. Mahinahon na sabi ni Valin, ang kanyang ina. Siya po ang nauna, Ma.
Sumasagot lang ako dahil hindi naman pwedeng insultuhin niya ako dahil nag-iinit ang dugo ko sa kanya, no? Hayaan mo, ma. Hahabaan ko pa ang pasensya ko para sa kanya. Ako nang bahala. Magsabi ka sa amin kapag kailangan mo ng tulong. Ma, ako na pong bahala dito. Napabuntong hininga na lang siya at binaba ang tawag at napaisip sa kanyang sitwasyon. Aaminin niya naman na si Dexter ang dahilan kung bakit may negosyo siya ngayon at inaamin niya rin na malaki ang utang na loob niya sa lalaki. Ang hindi niya lang matanggap kung paano siya nito maliitin at insultuhin na para bang hindi nila minahalang isa't isa. Hindi maintindihan yun ni Valerie nung una, pero kalaunan, na-realize niya na nagmahal siya ng walang kwentang lalaki na ang iniisip lang ay ang pera. Good morning, ma'am. Ngumiti si Rosa. Okay ba ang lahat dito? Tanong ni Valerie. Okay naman po, ma'am, kaso nga lang bumisita dito si Sir Dexter at ang dami niyang sinirang gamit. Pinagsalitaan niya rin ng kung ano-ano ang mga staff natin. Ano? Tila nagpanting ang tenga ni Valerie sa nalaman. Nasaan ang talentadong yon? Ang huli ko pong rinig ay sa restaurant po ang punta niya. Sabi ni Rosa. Mabilis ang pagmamaneho ni Valerie ng kanyang second-hand na kotse. Papunta sa isang restaurant na alam niyang pinagtatambayan ni Dexter. Hindi niya naiparada ng maayos na sasakyan at agad lumabas at pumasok sa loob at hinahanap ng mga mata niya ang binata at nang mahanap niya ito, agad siyang naglakad papunta doon. Dexter! Tawag ni Valerie. Natigil sa pagkain ng binata kasama ang nobya nito. O nandito na pala ang squammy na si Valerie. Anong? Isang malakas na sampal ang iginawad ni Valerie sa binata. Sinong nagsabi sa'yo? At sino nagbigay sa'yo ng karapatan, ha? Para insultuhin at sigaw-sigawan ng mga tao ko. At anong nakain mo? At maging mga staff ko? Tila ba may mga kasalanan sa'yo? Wala kang pakialam. Sigaw ni Dexter. Natawa si Valerie. Anong walang pakialam? Tao rin ang mga sinisigaw-sigawan mo. Okay lang ako ang pinagdidiskitahan mo dahil kayang-kaya kong labanan ka. Pero pati ang mga magulang ko, hindi ko matatanggap yon. Gumagawa ka ba ng eksena para makilala ang shop mo? Kulang na kulang ba ang atensyon na maging dito gumagawa ka ng ikakaangat mo? Hindi alam ng dalaga, nanonood si Zane mula sa hindi kalayuan, kasama ang mga kaibigan nito. Humalukip-kip siya at nagtatagis ang panga habang naririnig ang mga sinasabi ng lalaki kay Valerie. Tinignan niya ang mga kaibigan na nakakunot ang noo. Tawagin mo ang asawa mo. Hoy, sabi ni Zane sa kaibigan na si Ice. Bakit? Para makita niya yan. Turo ni Zane sa nagsasagutan pa rin hanggang ngayon. Kilala ko ang babae si Valerie. Yung humalik sa'yo? Ngumisi si Andrew at napasinghap naman silang apat. Umirap si Zane at agad tinignan si Valerie na nakakunot ang noo at pinapakinggan ang sinasabi ng lalaki. Talagang sumasagot ka pa? Nanlaki ang mga mata ni Valerie nang maramdaman niya ang presensya ng isang lalaki sa tabi niya at tinignan niya yon at napasinghap siya nang makita si Zane. Hawak nito ang bewang niya at masama ang tingin sa binata na nasa kanilang harapan. Boyfriend ka ba niya at sunod ka na sunod? Natawa si Dexter at tinignan si Valerie. Tignan mo nga naman at may nagkakagusto sa babaeng to. Dami mo namang sinasabi. Hindi mo ba alam na nakakaistorbo ka ng mga kumakain dito? Rinig na rinig mula sa kusina ang sigaw mo. Ba't di mo sisihin ang babaeng to? Kinagat ni Zane ang labi at agad hinawakan ng daliri ng lalaki na napasigaw. Napatakip naman si Valerie ng bibig nang makita ang galit sa mga abo nitong mga mata. Alam mo pa nakakarindi ang boses mo, ha? Di ko alam kung lalaki ka ba o isa kang bading. Bitiwan mo ko! Ngumisi si Zane. Ito na ang huli kong beses na makikita mukha mo, ha? Ito na rin ang huling beses na sisigawan mo si Valerie. Dumating ang manager ng restaurant at agad inasikaso ang gulo. Napailing naman si Valerie
Dahil hanggang ngayon nagiinit pa rin ang dugo niya at nanginginig ang kalamnan niya at kamay sa galit. Nag-angat siya ng tingin nang makita si Zane na may dalang tubig kaya tinanggap niya yun at umiwas ng tingin. Ba't ka ba sulpot na sulpot, ha? Nagkataon lang na nagkita tayo dito. Asawa ng kaibigan ko ang may-ari nito. Ganun ba lagi ang eksena niyo? Sobrang galit na galit ako sa kanya. Natawa si Valerie at sinuklay ang mahaba niyang buhok at natigilan naman si Zane at napatitig sa babae. Wala na siyang ginawang tama sa buong buhay na magkasama kami. Kaya nagpapasalamat ako na hiwalay na kami ng lalaking yan eh. Sinasaktan ka ba niya? Tanong ni Zane. Ngumisi ang dalaga. Madalas nung kami pa pero ngayon, gumaganti lang ako dahil pati mga magulang ko kinakalaban niya porque nakakataas siya. Pwede mo akong gamitin para maghiganti sa kanya. Seryosong sabi ng binata at hinaplos ang leeg niya. Nangunot ang noo ni Valerie. Ha? Seryosong tinignan ni Zane ang dalaga. Magpapanggap tayo may relasyon nang sa ganon, alam natin kung ano ba talaga ang gusto niya. Tinitigan ng dalaga ang binata at inilahad ang kamay nito sa harap niya at agad bumuntong hininga. Wala namang masama, di ba? Kinuha ni Valerie ang kamay nito at agad na tumayo. Ilang araw ang nakalipas ay nagpapanggap nga sina Zane at Valerie na may relasyon silang dalawa. Hindi akalain ng babae na mas magiging magaan ang lahat sa kanya sa mga nakalipas na araw dahil pakiramdam ni Valerie may tagapagtanggol siya laban sa kanyang dating nobyo. Hindi nga rin akalain ng dalaga na napaka-sweet at caring ng binata. Coffee, treat ko. Ngumisi si Zane at agad hinawakan ng kape. Thanks, babe. Tumawa naman si Val. Bakit mo nga ba naisip na magpanggap bilang boyfriend ko? Gusto ko lang malaman kung ano ba talagang gustong mangyari na ex mo. Besides, hindi ko rin kayang tiisin na napapanood kang sinisigaw-sigawan ng pesteng lalaking yun. Bakit? Concern ka? Pang-aasar ni Valerie. Umismit si Zane at uminom ng kape kaya hindi maiwasan ni Valerie na matawa at mapailing. Tinignan niya ang binata at aaminin niya na good catch ang isang Zane. At alam niya rin na marami siyang makakaaway kapag nalaman ng lahat ang ginagawa nila. Bumalik na rin siya sa kanyang trabaho at agad inasikaso ang mga online deliveries at marahang iniisa-isa ang mga bulk orders. Ma'am, hanap po kayo ni Sir Dexter. Sabi ni Rosa na kapapasok lang sa kusina. Bakit daw? Di ko nga po alam eh. Grabe itsura ni Sir. Tinanggal ni Valerie ang kanyang apron at nagmamadaling lumabas. Napasinghap siya nang makita ang lalaki na nasa upuan. At may cast sa kaliwang braso dahilan para mangunot ang kanyang noo. Anong problema? Ba't nandito ka? Tsaka ano nangyari sa mukha mo? Ako pa talaga ang tinanong mo niyan? Bakit di mo itanong sa lalaking kasama mo? Singhal ni Dexter. Si Zane? Hindi niya yan gagawin kung di ka nag-umpisa ng gulo, Dexter. Kilala ko ang ugali mo. Hindi nakasagot ang binata, kaya napailing na lang si Valerie at napatingin sa papel na nasa lamesa. Hinintay niya na makapagsalita ang binata. Nagbago na ang isip ko. Bibigyan na lang kita ng 4 na buwan para makabayad sa utang mo. 4 na buwan? Imposible na makabayad ako sa 4 na buwan, Dexter. Akala ko ba pinag-usapan na natin yon? Sa tingin mo ba sa lahat na nangyari sa akin yan pagbibigyan kita? Besides, ako naman ang may-ari ng coffee shop na to at nakikirenta ka lang. Dahil hindi mo pabayad ang utang mo. Kaya babaguhin ko ang deadline mo at gagawin kong 4 na buwan ang kalahating milyon. Dexter, pwede naman natin pag-usapan to eh. Alam mo naman na mahirap ngayon. Kung di ka papayag, mapipilitan ako na tanggalan ka ng karapatan at papalitan ko ng hospital ang kinatatayuan ng coffee shop mo. Naiwang nakatulala si Valerie at agad na pabuntong hininga. Napatingin siya sa labas at nakita ang motor na kakaparada lang ni Zane at ang bulaklak na hawak nito. Hindi makapaniwala
na magagawa yun ng binata dahil anong dahilan? Gusto ba siya nito? At kung makapag-alala si Zane, wagas? Pinilig na lang niya ang ulo at tinignan ang kapapasok lang na binata. Hi! Hinawakan ng binata ang bewang niya at hinalikan sa gilid ng labi. For you. Ba't mo ginawa yun? Ang alin? Napabuntong hininga si Valerie. 4 na buwan na lang ang palugit sa akin. Dahil sa ginawa mo sa kanya, paano ko babayaran yun, Zane? Sinaktan ka ba niya? Ha? Nabigla ang dalaga sa pagbabago ng emosyon nito. At nawala ang kaninang masayahing mukha nito. Napalitan ng malalakas na tibok ng puso ang nararamdaman ngayon ni Valerie. Dahil sa nakikita niyang seryosong mukha ng binata. Hindi, sa office nga tayo. Anong ginawa niya sa'yo? Tanong ni Zane at agad sumunod sa dalaga. Pumasok si Valerie sa kanyang munting opisina at agad na umupo sa sofa, dala ang bulaklak na binigay ng binata. Tinignan niya si Zane na tumabi sa kanya at walang espasyo man lang sa pagitan nila. Malaki ang utang ko kay Dexter. Kalahati ng 1,000,000 para lang sa lupa na kinatatayuan nitong coffee shop ko. Ngayon kailangan ko siyang bayaran sa loob ng 4 na buwan. Nang sunod-sunod, paano ko babayaran yun? Mas lalo mong pinalala ang sitwasyon, Zane. Ayaw ko nakikitang sinasaktan ka niya kaya ginawa ko yun. Ayaw ko rin na pinagsasalitaan ka niya na masama sa harapan ko dahil ayaw ko nun. Ayaw ko nakikitang iniinsulto ka ng lalaking yun. Zane, can't you see? Habang tumatagal, mas lalo kanyang pinahihirapan, mas lalo kanyang iniinis. At wala kang ginagawa para doon? Kinagat ni Valerie ang labi niya dahil sa nakikita niyang pag-aalala sa mga mata ni Zane. Hindi niya maintindihan ang kilos ng binata at kung ano bang nasa isip nito. Magmula nang mangyari ang halik na yon, hindi na siya nilubayan ni Zane kaya nararamdaman niya ang interes ng binata sa kanya. Interesado ka ba sa akin? Seryosong tanong ni Val. Nakalimutan niya ang pinagtatalunan nila. Ha? Ano sinabi mo? Huwag kang magbaang-maangan dahil halata ka. Wala kang mapapala sa mahirap na katulad ko. Bumuntong hininga si Valerie. Wala rin akong pakialam sa estado ng buhay mo. Nakakainis ka. Maiwan na nga kita dyan. Namula ang tenga ng binata kaya agad siyang tumayo at mabilis na naglakad. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka. Anak ng... Zane! Saan ka pupunta? Kumalabog ang pinto dahil sa ginawa ni Valerie. At hindi niya maiwasang matawa at mapatingin sa bulaklak na nasa kanyang kamay. Napailing siya at kinagat ang kanyang labi. Sweet. Bulong niya. Pumunta si Valerie sa isang event kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi niya akalain na nandun ang dating nobyo kasama ang girlfriend nito. Kaya napailing na naman siya at iniwas na lang ang paningin. Uminom siya ng wine at agad na tinignan ng birthday girl na si Ella na nag-iikot sa mga bisita habang hawak nito ang wine glass. Ba't ba imbitado ang lalaki yan dito, te? Tanong ng bading na si Dwayne. Pinsan niya ni Ella. Malamang nandito yan kasi nandito rin si Valerie. Ano pa bang bago? Sabi ni April at natawa. Ano na palang balita sa coffee shop mo? Visit na lalaking yan. Tinaasan ng presyo ng lupa at 4 na buwan na lang ang binigay sa akin para makumpleto yon. Kailangan kong kumayod para dyan at nakakahiya kila mama at papa. Saad niya. Bakit hindi mo ipakausap kay Ella magpinsan naman ang dalawang yan? For sure maiintindihan naman niya ang sitwasyon mo. Umiling si Valerie. Forever na kami magkaaway niyan at di ko nga alam ba't mas lumala ang ugali niyan. Porke modelo ang girlfriend. Nagsimula ang event at nagkasiyahan ang lahat dahil sa dami ng alak na nasa labas. Kanya-kanyang table ang bawat isa, kaya naman nakangising. Uminom si Valerie para kalimutan ang mga problema niya. Hindi siguro aabot sa ganito kung hindi lang niya kailangan na humanap ng racket. At kung hindi lang siguro niya inaway ang dating nobyo. Ngunit naisip rin ni Valerie, kung hindi sila naghiwalay, hindi siya makakaramdam ng kalayaan ngayon. Happy birthday, Ella! Nakangiting bati ni Val. Salamat ha, nakapunta kayo dito. Hindi ko inaasahan ng daming alak sa lamesa natin ha. Uy,
Valerie, nabalitaan ko boyfriend mo raw si Zane. Ha? Saan mo naman nalaman yan? Teka, yan ba yung nakahalikan mo sa bar, te? Tanong ni Dwayne. Wala yun. May purpose ba't ko naging boyfriend ng lalaking yun? Tsaka hello, malabong magustuhan ako noon. Ano ka ba? Baka nagpapaniwala sa chismis. Alam mo, sinungaling ka talaga. Ang dami-dami nagkakagusto sa'yo, bakla ka ng taon. Lahat kayo ng lalaki sa bar, ikaw ang inaano dahil napakaganda mo naman talaga. Tapos mababalitaan namin may Zane ka na? Grabe ka, girl. Ano ba? Labas na kayo sa love life ko, no? Itchosera ka? Natatawang saad ng birthday girl na si Ella at hinawakan ang buhok ng kaibigan. Pakilala mo kami sa kanya mamaya. Anong mamaya? Nanlaki ang mga mata ni Val. Ella! Habol niya sa kaibigan na natawa at kumaway na lang. Sa sumunod na oras naman, nagpalit si Valerie ng kanyang damit dahil nasa swimming pool na ang lahat. Wala siyang balak mag-swimming, kaya nag-dress lang siya at nagsuot ng kanyang two-piece bikini sa kanyang panloob. Naglalakad si Valerie at natigilan siya nang makita ang babaeng nobya ni Dexter. Well, nandito na pala ang squammy. Bayad ka na ba sa utang mo? The clock is ticking, Valerie. Ngumiti ang dalaga. Huwag ka mag-alala, hindi ako tatakbo sa utang ko. Dapat lang, no? Dahil alam mo kung saan ka ilalagay ni Dexter. Nakakatawa ang mga kagaya mo. Malakas pa rin ang loob na mag-iskandalo, manisi at magpakita sa aming dalawa kahit pa napakalaki ng utang mo sa amin. Ang lakas din naman talaga ng loob mong kausapin ako na marami kang kasama, no? Pero ang totoo, takot ka kapag wala si Dexter o ang mga kaibigan mo sa tabi mo. Di ko nga alam ba't sinasayang mo ang oras mo sa akin eh. Di naman kita inaano. Natawa si Valerie at naglakad palapit sa babae. Ano bang problema mo sa akin? Ngumisi ang babae at humalukip-kip sa harap ni Valerie. Ang point ko dito, lagi na lang ginugulo ng boyfriend mo ang boyfriend ko. Gusto kitang kausapin dahil gusto ko malaman mo na malaki ang utang mo kaya umayos ka ng asta sa aming dalawa. Tumawa naman ng mahina si Val at agad tinignan ng babae. Alam mo, imbis na akong problemahin mo ang relasyon yung dalawa at huwag kang nakikisaw-saw sa hindi mo naman issue. Wala ka naman talagang alam sa totoo lang eh. Wala ka naman talagang ambag. How dare you? Sigaw ng babae at sa likod niya ay ang pagdating ni Dexter na nakakunot ang noo. Babe, ang babaeng ito pinagsasalitaan ako ng masama. Hindi na nahihiya sa ating dalawa. Ayun, praning. Magsama nga kayong dalawa at huwag niyo akong iniinis. Nakakasira ng aray! Sakit ah! Nagulat siya na hilahin siya ni Dexter sa kanyang buhok, dahilan para mapunta siya sa swimming pool. At nanlaki ang kanyang mga mata nang itulak siya nito ng tuluyan at nahulog nga siya. Nagsisigawan ng mga tao at agad napapikit ang dalaga dahil hindi siya marunong lumangoy. Pakiramdam ni Valerie sa mga oras na yon, sinasakal siya habang nasa ilalim ng tubig. Valerie! Malakas na sigaw ni Zane na kararating lang. Tinignan niya ang lalaki. Mamaya ka sa akin. Tumawa lang si Dexter. Hindi na nagdalawang isip ang binata at agad nilangoy si Valerie na nasa ilalim. Mabilis nilang inangat ang dalaga na nanlalaki ang mga mata at hindi halos makahinga dahil sa takot. Oh my gosh! Sigaw ni Dwayne at agad inalalayan ng dalaga. Valerie! Wait. Zane! Sigaw naman ni Ella. Napatingin doon ng dalaga at napaawang ang labi nang makita si Zane na binubugbog ang lalaki dahil sa labis na galit. Nang hihinaman agad na tumayo si Valerie habang nangingilid ang luha at pinuntahan ng binata. Zane, tama na. Tama na, okay? Tama na. Niyakap ng dalaga si Zane at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Tarantado ka! Sabi ko sa'yo, di ba wag na wag mong hahawakan si Valerie? Noon pa, paulit-ulit ko sinasabi. Sigaw ni Zane at agad kinuha ang jacket na nasa upuan. Zane, umuwi na tayo. Umuwi na lang tayo. Nanginginig na ang boses ng babae. Tumango naman ang binata at marahan na sinuot sa kanya ang jacket at agad nilang nilisan ang lugar na yon.
Bumuntong hininga si Valerie habang pinagmamasdan ang naggagandahang mga bulaklak at nakatanaw sa magandang dagat na nasa kanyang harapan. Nagising na lang siya na nasa ibang lugar kasama si Zane. Mas mabuti na nga rin yun na lumayo siya at makapag-isip ng maayos kung paano gagantihan ng lalaking yun. Bakit ba galit na galit sa iyo ang lalaking yun? Tanong ni Zane habang nakaupo sila sa duyan. Napangisi naman si Valerie. Malamang natapakan ko ang ego niya. Bakit? Tanong ng binata at umiinom ng kape. Bumuntong hininga ang dalaga at agad tinignan ng dagat. Muntik niya na akong gasain nun. Hindi naman ako pumayag na may mangyari sa aming dalawa. Kaya nasaktan ko ang ego niya at ayan, nakinanggalit sa akin. Dahil ako pa nakipaghiwalay sa kanya. Ang coffee shop? Tanong ni Zane. Hindi naman talaga coffee shop yun eh. Dapat bahay namin yun ng mama at papa ko, kaso nga lang, late kong nalaman na si Dexter ang may-ari ng lupa at bago ko nalaman yun, nakapaghulog na ako ng pera. Nakipag-usap nga ako sa kanya eh. At sinabi na ako ng bahala sa lupa dahil kailangan ko rin ng pera para sa gamot ni Papa. Wala na ako nagawa. Wala na rin naman kasi akong pagpipilian. Napangisi na lang sa kawalan si Valerie. Pangarap ko ang coffee shop kaya pinaglalaban ko yun kay Dexter. Tarantado nga talagang lalaking yun, no? Mabuti na lang at naghiwalay kayong dalawa dahil kawawa ka. Tumawa ng mahina si Valerie. Masyado kang concerned sa akin. Iniisip ko tuloy kung interesado ka ba talaga. Kasi nung tinanong ko yan, nilayasan mo ko. Muntik na ako malungkot. Nanlaki ang mga mata ni Zane at agad tinignan ng babae na nakatingin sa kanya kaya napalunok siya. Aamin naman talaga siya kaso nga lang, hindi pa tapos ang problema niya sa dating nobyo ng dalaga. Hindi tuloy maisip ni Zane na ang bilis niyang mahulog sa dalaga. Hinalikan lang naman siya nito pero gano'n na agad ang takbo ng kanyang isipan. Alam mo ba kung ba't kita dinala dito? Bakit? Para sabihin ang nararamdaman ko sa'yo. Saad ni Zane at maya-maya'y ngumiti. Natigilan naman si Val at pinagmasdan ng binata na seryosong nakatingin sa kanya. Kitang-kita niya ang pagiging sincere nito mula sa mga mata ng lalaki. Bumilis ang tibok ng puso ni Val sa kadahilanan na ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kaginhawaan. Parang may kung ano sa tiyan niya na nagkakagulo, kaya pilit niyang nilalabanan yon. Hinalikan mo lang naman ako pero ang lakas na ng tama ko sa'yo. Araw-araw na kitang hinahanap, masyado mo akong binaliw. Pero dare lang yun. Wala akong pakialam. Kung dare man yun, hindi ko na concern pa ang bagay na yun. So gusto mo nga talaga ako? Tanong ni Val. Ngumiti si Zane. Gusto kita. At wala rin akong pakialam kung di mo ako gusto basta alam ko gusto kita. Kaya naman, sa sumunod na araw, ramdam na ramdam ni Valerie ang pagiging maalaga nito sa kanya. To the point na nakakalimutan niya ang problema niya. Natawa siya at agad hinawakan na magkabilang braso ni Zane na natigilan na tapatingin sa kanya. Napatingin naman si Valerie sa binata habang nakasakay sila sa banana boat na magkaharap. Ang ganda mo pag nakangiti. Alam mo, bolero ka no? Natawa ang dalaga at tinignan ang pwesto nila. Tsaka bakit ba tayo magkaharap? Para makita natin ang isa't isa. Bababa na kasi tayo at inaalalayan kita. Ganun ba? Tanong ni Valerie at akmang tatanggalin ang mga kamay niya sa balikat ito nang pigilan niyo ng binata. Bakit? Tinignan ni Zane ang mukha ng babae na nakakunot ang noo sa kanya. Bumaba ang tingin niya sa labi nito at sabay silang napalunok. Ngunit hawak na ng binata ang bewang ni Valerie na hindi na nakagalaw pa. Napapikit ang dalaga nang maglapat ang mga labi nilang dalawa sa marahang paraan. Malutong na napamura ang binata at agad humiwalay. I'm sorry. Okay lang. Okay lang, Zane. Mahinang sabi ni Val at niyakap ang liig ng binata. Napakagat labi si Zane at agad tinignan si Valerie.
Masyado nang malalim tong nararamdaman ko. Gusto kitang alagaan, protektahan at ilayo sa lalaking yon. I want you, Val. Gustong gusto kita. Ngumiti naman siya at tinignan si Zane. Hindi ko alam, pero ang sarap sa pakiramdam. Hindi ko alam ang sasabihin. Wala kang dapat sabihin. Gusto ko lang na maramdaman mo na seryoso ako sa'yo. Seryoso ako, nagugustuhan kita. Tumango si Valerie at siya na mismo ang lumapit at kinuha ang pagkakataong yun para halikan ang labi ng dalaga. Napapikit ng dalaga at mas lalong nilapit ang katawan niya kay Zane. Naniyakap naman ang bewang niya. Nakangiti silang naghiwalay at kitang-kita sa mga mata ni Valerie ang saya hanggang makabalik sila ng hotel. Ipakikilala mo ako sa mga magulang mo? Gulat na tanong ni Valerie. Bakit hindi? Tanong ni Zane na nag-aayos ng buhok ng dalaga. Wala lang. Nakakapanibago lang na may gagawa niyan para sa akin. Masanay ka na. Boyfriend mo nga ako, di ba? Wow naman. Natawa na lang si Valerie at napailing. Napangiti naman si Zane at hindi siya makapaniwala na may mas igaganda pa pala ang ngiti ng dalaga na ngayon niya lang nakita. Ngunit ang ngiting yun naman ang kailangan niyang protektahan sa lahat. Ma? Pa? Si Zane. Tinignan ng dalaga ang binata na magalang na nagmano sa mga magulang niya. Kaya naman hindi maiwasan ng dalaga na mapangiti at agad na umupo sa tabi ni Zane na kausap ang kanyang ama. Ilang araw nang nakalipas na umuwi sila at kagaya ng napag-usapan nila, mananatili sila bilang magnobyo at nobya at ang relasyon nilang dalawa, ganun pa rin mananatili. Naku, parang artista naman ang mukha ng batang ito. Para rin siyang isang prinsipe. Natatawang saad ng ina ni Val. Mukhang madalas ang pagsasama niyo ng aking anak. Boyfriend ka ba ni Valerie? Natawa naman si Zane at agad hinawakan ang kamay ng babae. Boyfriend po ako ng anak niyo. Nanlaki naman ang mata ng matanda. Talaga ba? Ay naku naman, ang galing talaga mamili ng anak kong ito. Kamusta naman si Valerie bilang nobya mo? Natawa na lang ang dalaga at hinayaan ng mga magulang na kausapin si Zane. Masaya si Val na makitang masaya ang mga magulang niya sa presensya ng binata at natutuwa siya sa kabaitan ni Zane. Nang matapos silang kumain, umakyat silang dalawa sa kwarto sa kadahilanan na mag-aasikaso si Valerie ng kanyang gamit. Your room is nice, sabi ni Zane. Kung ano man ang binabalak mo, wag mo nang ituloy, nandiyan ang mga magulang ko. Nakangising sabi ni Val. What? Natawa si Zane at hinila ang dalaga paupo sa kanyang hita. Sige, pupunta dala ako dito kapag wala sila. Magtigil ka nga. Natawa si Valerie at hinalikan ng labi ng binata. Kinabahan ka kanina, no? Hindi naman, medyo lang. Tsaka ang bait nga ng mga magulang mo eh. Hindi na ako nagtataka kung ba't ang bait mo. Ngumisi si Val. At naiintindihan mo na rin siguro kung ba't gusto ko ipaglaban ang coffee shop ko. Tumango si Zane at pinanood ang dalaga na mag-ayos, ngunit nakatanggap siya ng tawag kaya agad siyang nagpaalam at marahang lumabas. Sinagot ng binata ang tawag ng kanyang sekretarya. Sir, na-deposit na po namin ang pera. Good. Pakisabi na rin ang pinapasabi ko sa lalaking yon. Hindi pwedeng malaman ni Valerie ang tungkol dito. Copy, sir. Sabi nito. Sa kabilang banda, marahang lumabas si Valerie sa kanyang bahay at agad nangunot ang kanyang noo nang makita si Zane sa labas. Nagkibit balikat na lang siya at agad huminto nang inabot ng binata ang isang helmet. Para saan? Ihahatid kita. Ang corny mo talaga, no? Natawa si Valerie habang pinagmamasdan ng binata na inaayos ang helmet niya. Saan naman tayo pupunta? Sa bahay ng mga magulang ko. Gusto ko makilala kanila. Siyempre, di naman pwedeng hindi nila makilala maganda kong girlfriend. Kagaya ng sinabi ng binata,
Agad nga silang nagpunta sa mansyon ng mga natividad. Napalunok ang dalaga sa ganda ng bahay nito at sa laki ng mansyon ni Zane. Hindi niya akalain na napakayaman ng binata at hindi siya makapaniwala na ganito ang masasaksihan niya. Bahay mo to? Parang bahay to ng hari at reyna eh. Ang laki ah. Tumawa si Zane at hinawakan ang kamay ng babae. Nasa loob sila, mommy. Bago sila makapasok, may dinaanan muna sila at naglakad sa mahabang stone pathway bago makarating sa mismong pinto. Napasinghap naman ang babae sa laki ng bahay ni Zane at nakita niya agad ang mag-asawa na nakatayo sa living room at naghihintay sa kanila. Mommy, Daddy, girlfriend ko po si Valerie. Ngumiti ang matandang babae. Hi, ang ganda mo naman. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng dalaga, ngunit kalaunan ngumiti rin. Nice meeting you po. Kinakabahang saad ni Valerie. Sabay-sabay silang kumain sa mahabang lamesa at hindi ina-expect ni Val na tanggap siya ng pamilya nito. Hindi rin niya inaasahan ang pagiging close nila ng ina ni Zane. Nagtawanan sila habang nag-uusap tungkol sa negosyo habang ang binata ay masayang pinagmamasdan ng dalaga na nakaupo sa sofa. Nakakagulat na nagseryoso si Zane sa babae. Wala namang inuuwi yan dito dahil hindi niya tipo ang mga binibigay sa kanya, pero ikaw? Saludo talaga ako dahil ikaw ang unang babaeng pinakilala niya sa amin. Masaya po talaga ako nakilala kayo. Aalagaan ko po yung anak niyo. Tumawa ang mag-asawa. You should, Iha, because he's a crybaby. Mom, kung ano-ano na naman ang sinasabi mo. Huway, nagsasabi lang naman ako ng totoo, anak. Tumawa ang matandang ginang. Buong araw na sa mansyon si Valerie at ang huli nilang ginawa ay ang umupo sa malaking duyan na magkatabi. Sumandal ang dalaga sa dibdib ng binata at napangiti. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng kapayapaan, kaligtasan at ang pagmamahal na hindi niya inaasahan. Thank you. Pinasaya mo ako ng ilang araw ah. Deserve mo. Ngumiti si Zane at inayos ang buhok ng dalaga. Isa pa, ayaw ko laging stress ka. Gusto ko lagi kang masaya. Ngumiti si Val. Huwag na kaya tayo magpanggap? Ha? Tanong ni Zane. Umupo ng maayos ang dalaga at tinignan ng binata. Let's make it official. Natigilan si Zane at nanlaki ang mga mata nito habang nakatingin sa dalaga na natawa at napailing. Umayos na upo si Zane at hinawakan ang kamay ni Valerie. Ang itsura nito ay hindi talaga makapaniwala kaya humalakak si Valerie at hinawakan ang magkabilang pisngi ng binata. Wait, what do you mean? Akin ka na? Oo, sa'yo na ako. Tipid na napamura ang binata. Oh my God! Really? Yes! Yes, thank you! Zane, shh, huwag ka maingay. Ano ka ba? Finally, girlfriend na kita. Bulong ni Zane at ngumiti. Niyakap ng binata ang dalaga at napangiti. Hinalikan niya ang noo ni Valerie na nakangisi at hawak ang kamay niya. Tinignan ni Valerie ang kanyang sarili sa salamin at napangiti siya na makita kung gaano ka-blooming ang mukha niya. Napangiti rin siya dahil sa dress na suot niya na binili pa ni Zane para sa kanya para sa date nilang dalawa bilang opisyal na magkarelasyon. Hindi talaga siya makapaniwala na napaka-caring at maalaga ng binata sa kanya at hindi niya lubos akalain na magmamahal siya ulit. Valerie, nandito na si Zane! Sigaw ng kanyang ina mula sa ibaba. Opo ma, pababa na po. Sigaw niya rin at kinuha ang bag. Lumabas si Val sa kanyang kwarto at agad bumaba ng hagdan. Naabutan niya si Zane na nakasuot ng maroon na polo at isang pants. Formal na formal ang itsura nito kaya naman natulala ang dalaga. Good morning, pretty. Nakangiting bati ni Zane. Good morning, tara na. Saad naman ni Val. Tumango ang binata at agad na nagpaalam sa mga magulang ni Valerie. Tuwang-tuwa ang ina ng dalaga kaya hindi maiwasan ni Valerie na matawa at mapailing. Hanggang sa makasakay sila ng kotse
Todo alalay pa rin si Zane sa kanya. Saan ba tayo pupunta? Sa art gallery. Hindi pa ako nakakapunta dyan. Ayan ba yung maraming paintings? Tanong ni Valerie. Yes, sigurado ako magugustuhan mo doon. Ilang oras bago sila nakarating sa art gallery, ngunit napansin ng dalaga na walang tao. Napakurap siya at agad tinignan si Zane na marahang naglalakad habang hawak ang kamay niya. Hindi niya napansin pa ang ibang paintings dahil naglalaro sa isip niya ang balak ng binata dahil sila lang ang nasa loob. Pinareserve ko ang buong art gallery para sa ating dalawa. Gusto kong sa araw na to, masaya tayong dalawa. Nakangiting sabi ni Zane. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo ha. Ngumiti si Valerie. Ganon kita kamahal. Natawa pa ang binata at agad nilang pinagmasdan ng mga paintings at iba pa. Ikaw lang ang unang babaeng dinala ko dito. Talaga? Tanong ni Valerie at namamangha na tinignan ng mga paintings na dinadaanan nila. Kung ganon, special pala ako. Buong minuto naglibot-libot lang sila hanggang sa huminto sila sa isang painting na nakakuha ng atensyon ni Valerie. Sa drawing na yon ay isang aisle kung saan maraming upuan at mga bulaklak. Parang kapag tinitignan niya ang painting, daig pa niyang ikinakasal at naglalakad hanggang sa makarating sa dulo. Valerie? Nilingon yun ni Valerie at napasinghap siya na makita ang isang infinity ring. Ano yan? This ring symbolizes my love for you. Alam ko mabilis ang lahat ng pangyayari. Alam ko mabilis din ang pagmamahal. Pero ngayon pa lang, nangangako na akong aalagaan kita. Poprotektahan sa lahat ng tao na mananakit o sasaktan ka. Ang ganda naman. Thankful ako na nangyari ang dare na yon. Dahil kung hindi tayo sa magkakakilala ngayon. Sinuot ni Zane ang singsing. Sa susunod, lalakad ka naman sa altar na kasama ako. Ngumiti si Valerie at hinalikan ng labi ng binata sa harap ng painting. Ngumiti si Zane at inalalayan ang likod ng dalaga at dinikit palalo ang labi nila sa isa't isa. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na natawa dahil pareho nilang hindi inaasahan na ang dare ay mapupunta sa totohanan. Dumating naman ang gabi, naisip nilang dalawa na kumain sa malapit na restaurant. Bakit nandito siya? Tanong ni Valerie nang makita ang dating nobyo kasama ang girlfriend nito na masama ang tingin sa kanya. You're here! Ngumisi ang babae at tumayo dahilan para mapatingin sa kanila si Dexter na agad ding tumayo. Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Sinira mo ang negosyo na meron si Dexter, habang ikaw masaya. Kami naman ngayon na nagdudusa dahil dyan sa boyfriend mo. Ano ba sinasabi mo? Huwag mo nga sirain ang araw ko. Tumawa ang babae at lumapit pa. Pasalamat ka at bayad na ang utang mo. Pero hindi ako mananahimik dahil nagdudusa ang boyfriend ko sa kagagawa ng boyfriend mo. Tinignan ni Valerie ang binata at nakita agad nito ang galit sa mga mata. Tinignan siya ni Zane at pinisilang daliri dahilan para huminga siya ng malalim at tinignan si Dexter. Lahat na nangyayari sa'yo, deserve mo. I had enough, Dexter. Lahat ng ginawa mong masama sa akin, sinisingil ka na ng karma mo. Lahat ng bagay na naranasan ko mula sa'yo, sinisingil ng karma. Wala na akong pakialam sa inyong dalawa. Dahil masaya na ako, kaya pwede ba? Hindi ka naman papatulan ni Zane kung wala kang ginawa eh. Hindi ka niya papatulan kung hindi ka nagsimula. Sino ka para baliktarin kami? Sigaw ng babae at nilapitan si Valerie. Wala kang karapatang mambaliktad. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng to. Porke ba nakaahon ka na sa hirap, nagyayabang ka na? Bayad na ang milyon na utang mo kaya ngayon mayabang ka na. Napasinghap si Valerie nang hawakan ni Zane ang pulso ng babae. Kitang-kita sa mga mata ng babae ang takot nang harapin siya ng binata. Nalulungkot ang dalaga dahil dapat masaya ang araw nilang to.
Gusto niyang umalis ngunit ito na rin siguro ang oras para tapusin ang lahat. Pagod na siyang magalit. Pagod na rin siya sa lahat. Piko na ako sa laki ng bibig mo. Sabi ni Zane. Wala kang ibang ginawa kundi pagsalitaan ng masama ang girlfriend ko sa tuwing naghaharap tayong dalawa. Oo, ako ang nagbayad ng utang ni Valerie sa boyfriend mong gahaman. Ako rin na nag-alis sa'yo sa modeling dahil hindi ka karapat-dapat. Ako rin na nagpalaya sa inyo sa bahay na tinitirahan nyo at ako rin ang dahilan kung ba't nagdurusa kayong dalawa. Nanlaki naman ang mga mata ni Val. Zane, hindi nakapagsalita ang babae dahil sa takot. Hindi na nakapagsalita si Dexter. Huminga ng malalim si Zane at binitiwan ang pulso ng babae. Ito na rin ang huling araw na makikita ko ang pagmumukha niyong dalawa. No, hindi kayo aalis hanggat hindi kayo humihingi ng tawad kay Valerie. What? Baliw ka na ba? Tanong ng babae. You mess with my girlfriend. Ano aasahan mo? Napalunok naman si Valerie at agad tinignan ng binata. Ngayon na-realize niya na hindi na kailangan niya pang maging mahina kung ito naman ang ganti sa kanya ng binata. Napangiti ang dalaga at agad tinignan si Dexter na nakayuko at hindi makapagsalita. Apologize to her. Dito sa harap ko. I'm sorry. Napasinghap si Valerie nang makita ang dalawang taong nakaluhod sa harap niya. Tinignan niya ang mga tao sa coffee shop at lahat sila, kontento na nakikitang nakaluhod si Dexter sa kanilang harapan. Maging ang mga magulang ni Valerie, nasa loob kasama si Zane at ang mga kaibigan nito. Patawarin mo ako, Valerie, sa lahat ng nagawa kong pagpapahirap sa'yo. Sa lahat na nagawa ko masama sa pamilya mo at sa'yo. Patawarin mo ako. Hindi na ako kailanman manggugulo sa inyong dalawa. Bumuntong hininga si Valerie. Walang kapatawaran ng lahat ng trauma na binigay mo sa akin, Dexter. Lahat ng sakit na ginawa mo sa akin. At galit na pwede kong maramdaman, nilabas ko na. Ngayon, masaya ako nagdudusa ka kasama ang babaeng nasa tabi mo. Masama man. Masaya akong doble karma ang binigay sa'yo. Nanginginig ang boses ni Valerie. Patawarin mo. Umalis ka na. Bago ko ibuhos sa'yo ang kape na nasa kamay ko. Pagputol ni Valerie sa sasabihin sana nito. Malalim ang naging buntong hininga niya na makaalis sila. Naging maluwag ang kanyang dibdib sa kadahilanan na hindi niya na kailangan pa mag-alala sa mga susunod na araw. Hindi niya na kailangan pa matakot na baka hindi matupad ang pangarap niya. Ngayon, ang tanging gusto niya lang ay ang makasama ang mga tao sa likod ng coffee shop. At dahil dyan, magpa-party tayo! Malakas na sigaw ni Dwayne. Natawa si Valerie dahil nakita niya ang alak sa lamesa. Sa coffee shop ko pa talaga nagkalat? Ay bakla ka? Sabi sa amin itong si Zane, dapat mag-celebrate kaya dinala namin ang bar sa coffee shop mo. Malakas na tumawa si Dwayne at hawak ang alak. Nagkasiyahan silang lahat. Tila naging isang videoke bar ang coffee shop niya. Maging ang mga magulang ni Zane nakisali na rin sa kulitan ng mga kaibigan niya. Di mo sinabi sa akin ang ginawa mo. Saad ni Valerie. Nang magkausap sila ng binata. Ba't mo binayaran? Ayoko nakikitang nahihirapan ka eh. Alam mong ayaw na ayaw kong pinapahiya ka sa susunod. Hindi mo kailangan mag-alala dahil mayaman ang boyfriend mo. Baliw ka. Siyempre nakakahiya na ikaw ang nagbayad, no? Masyado mo akong ginugulat sa mga sinasabi mo. Umirap si Valerie. Gusto ko lang na tulungan ka. Una pa lang, alam ko naman na may utang ka sa kanya. Hindi naman ako nagdalawang isip na binayaran siya ng doble pa sa hinihiling niya. Tsaka gusto ko sa mga... Doble? Gulat na tanong ni Valerie. Oo, doble. Napailing na lang si Val sa sagot ng lalaki. Sa gabing yun, nagkantahan silang lahat. Nakangiting pinagmasdan ni Val ang mga taong hindi siya iniwan at ang mga taong nandyan para sa kanya. Tinignan niya si Zane na nasa kanyang tabi na nakikipagtawanan sa mga kaibigan nito. Zane? Yes, love.
Nilingon ng binata ang dalaga. Hinaplos nito ang hita niya. I love you. Naistatwa naman si Zane sa kinauupuan at napaawang ang labis sa gulat. Bigla, hindi na naman nag-function ang utak nito dahil sa sinabi ni Valerie. Anong sinabi mo? Kumura pa ang mga mata ng lalaki. Sabi ko, mahal kita. Impit na napamura na naman si Zane at natakpan pa ang kanyang bibig. Love! Bakit? Maya-maya lang, hinila siya ni Zane papunta sa kanyang opisina. Napapikit siya nang halikan siya ng lalaki katulad ng paghalik niya nung una silang nagkita. I love you more. Mahal na mahal kita. Hinaplos ni Valerie ang pisngi ng binata. Di ko akalain na makakakilala ako ng katulad mo. At mas lalong hindi ko inaasahan na sa dami ng tao, ikaw pa yung hinalikan ko sa bar. At ikaw yung makakatuluyan ko. Una pa lang alam ko na. Bago mo ako halikan, sa'yo na agad ako nakatingin. Huh? What do you mean? Niyakap ng dalaga ang leg ng binata at sabay silang umupo sa sofa. Tumawa ang binata nang maalala ang gabing yun. Uutusan ko sana yung kaibigan ko para alamin ang pangalan mo, kaso nga lang. Lumapit ka na kaya sabi ko baka interesado ka sa akin. Then boom, inalikan mo ko. Malakas na natawa si Valerie at napailing. Dare to kiss Mr. Billionaire daw kasi eh. Kinurot ni Zane ang ilong niya, kaya natawa naman si Val at marahan siyang niyakap. Kailan mo gustong ikasal? Tanong ni Zane. Ikaw, sigurado ka na ba talaga sa akin? Tumango si Zane. Kahit ilang beses mo pa akong tanungin yan, sigurado ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Nangilid ang luha sa mga mata ni Valerie at pinagmasdan ng mabuti ang binata. Naniniwala na talaga siya na kapag tinamaan ng isang tao sa pag-ibig, mahirap nang umalis. Naniniwala na rin siya na kapag tinamaan ka, wala nang atrasan pa. Magpakasal tayong dalawa habang kinikilala ang isa't isa? Ngumiti si Valerie ngunit seryoso ang mga mata niya. Gusto ko makilala ka. Gusto ko makilala natin ang isa't isa habang nagmamahalan tayong dalawa. Hinaplos ni Zane ang pisngi ng dalaga. Magpakasal tayo. Tumango si Valerie at niyakap ang binata dahil maging siya, sigurado na rin sa pagmamahal niya para dito. Years later, kagaya na napag-usapan nila, ilang taon nang lumipas, nagpakasal nga silang dalawa sa Pilipinas. Bumuo sila ng masayang pamilya at nanirahan sa ibang bansa ng ilang taon bago bumalik ng Pilipinas. Wala nang hihilingin pa si Valerie sa kanyang buhay dahil lahat ng iyon binigay na sa kanya ng asawa. Ma'am, flowers daw po. Pinabibigay ni Sir Zane. Napangiti si Valerie nang makita ang kanyang staff. Thank you. Akala ng babae, magbabago ang asawa niya. Ngunit doon siya nagkamali. Walang ibang ginawa si Zane kundi mahalin siya, protektahan siya, pagsilbihan siya. Oo, naging matured silang dalawa at mas nagkaroon ng malawak na pananaw tungkol sa usaping pamilya. Pero hindi nagbago ang lalaki dahil hanggang ngayon, mahal na mahal niya pa rin si Valerie. Caramel macchiato? Ngumiti si Valerie at nilapag ang order. Thank you, Mrs. Natividad. Ngumiti si Ice kasama ang kanyang asawa at anak. Ang laki na ng baby nyo. Tsaka ang laki na rin ito. Nung kita ko pa dito, ang liit ha. Tumawa si Ice. Ba't kasi hindi nyo pasundan ng kambal? Naku, marami pa namang oras para gumawa ng bata. Sa mga nakalipas na taon, binago ni Valerie ang kanyang coffee shop. Kinalimutan niya rin ang mga nangyari sa nakaraan. Nakapagpatayo na rin siya ng bahay para sa kanyang mga magulang at negosyo para sa mga ito. Hindi na rin nagpakita pa si Dexter sa kanila kaya masaya na ang buhay niya. Ma'am, nandito na pa ang birthday cake ni Sir Zane. Saan po ilalagay? Tanong ng lalaki. Diyan na lang. Mamaya rin aalis kami para surpresahin si Zane eh. Ilang oras ang nakalipas dumating ang kambal kasama ang mga yaya nito. Ngumiti agad siya
at mabilis inasikaso para isurprise ang asawa sa opisina. Sumakay sila ng kotse at agad minaneho papunta sa kumpanya ng asawa na alam niyang busy dahil sunod-sunod ang trabaho nito. Ready na ba ang gifts? Tanong ni Valerie. Opo, Mama. Nakangiting sabi ni Vlad, ang panganay. Na kay Zayden na po ang balloons. Pumasok sila sa kumpanya at nandoon ang sekretarya ng asawa. Dahil kinakapos na sila ng oras, nagmamadali na sila nag-asikaso at pinalobo ang mga lobo. Inayos na rin ni Valerie ang mga regalo at confetti na sasabog pagpasok ng asawa. Nang matapos sila, napangiti siya dahil alam niyang magiging masaya si Zane at deserve ito ng asawa niya dahil napakabuting asawa nito at napakabuti ring ama. Ma'am, parating na po si Sir. Thank you. Ngumiti si Valerie sa sekretary. Inayos niya ang damit ng kambal at agad silang naghintay ng ilang minuto. Nang bumukas ang pinto, nanlaki ang mga mata ni Zane at napaawang ang labi nang makita ang asawa at mga anak. Sumabog ang confetti, kaya napatawa ng malakas si Zane. Happy birthday, Daddy! Malakas na sigaw ng kambal na lalaki. Baby, I'm surprised. Happy birthday, love. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Valerie at hinalikan ng asawa. Yes, of course. Akala ko nakalimutan mo na kasi hindi mo ako pinapansin kanina. Kapag pinansin kita, malalaman mo ang surprise ko. Tinignan naman ni Zane ang kambal at agad ginulo ang buhok ng mga ito. I canceled all my meetings. Pumayag naman sila. Sabi ko birthday ng asawa ko. Nagluto na rin ako para sa mga empleyado ng kumpanya at nagpabili din ng alak. Wow, I love you, baby. Ngumiti ang babae. Mahal na mahal kita, Zane. Sumunod na oras nakisaya na sila sa mga empleyado at mga kaibigan na dumating. Nagtawa na ng lahat at agad na binuksan ng wine. Hawak ni Zane ang bewang ng asawa na nag-iinom at hindi niya mapigilan na mapangiti dahil hindi siya nagkamali sa kanyang asawa at hindi siya nito binigo. He kissed his wife's lips. I love you, Valerie. Ngumisi si Valerie at hinawakan ng labi ng asawa. Happy birthday! May gusto ka pa ba bukod sa alak? Of course, I want to make love with you. Birthday! Zane, wag mo nang ituloy ang sasabihin mo at nandito ang mga bata. Dami mong kalokohan, ha? Mamaya, kapag tulog na ang kambal. Sabi mo yan, ha? Sabi mo yan. Dapat totoo yan. Tinampal pa nito ang pisngi ng kanyang pang-upo. Napailing na lang si Valerie at tinignan ng mga tao sa kanyang harapan. Masaya siyang nakikita ang asawa na komportable at nakikihalubilo sa kanyang mga empleyado. Nasaan ang kambal ko? Malambing na tanong ni Zane na makasakay sa kotse. Lasing na ito dahil sa dami ng alak na nainom. Kambal? They're sleeping. Lasinggero ka talaga. No. I drink a little like this. So, anong gagawin natin tonight? Ang magpahinga. Lasing ka na kaya kailangan mo ng, hindi ako lasing. Love naman. Malakas pa sa baka ang asawa mo. Hindi ako nalalasing ng kung sino man. Kaya come on. We're making lovey-dovey in our room. Natawa ng malakas si Valerie at minaneho ang kanilang kotse. Natatawa siya dahil hindi nga talaga siya nagkamali ng lalaking hinalikan noon. Dahil kung hindi niya magiging asawa ang makulit na si Zane Natividad. The end.